Kasimula pa'y nagbibigay na palagi mga kapatid ang Panginoon ng isang napakalaking babala na kapag pinili natin ang buhay, ibig sabihin na ipinipili natin na sumunod at pasailalim sa kalooban ng Diyos. Pero kung tayo pipili taliwas sa kalooban ng Diyos at hihiwalay sa Kanya, palaging kapahamakan at kamatayan ang naghihintay. Para bang sinasabi palagi ng Panginoon, dalawa lang naman talaga ang dapat nating pamilian, buhay o kamatayan. Kung buhay ang gusto niyong piliin, piliin niyo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero dahil kayo malaya, sige, piliin niyo ang daan ng kamatayan. Malilipol kayong lahat, hindi magtatagal ang inyong buhay. Yan ang babala ni Moises sa mga tao na kapag pinili nila ay kamatayan, meaning hindi nila pinili ang Diyos, palaging sinusundan sila ng kamatayan at malilipol ang kanilang lahi at hindi magtatagal. At yan mga kapatid ay salita na napatunayan ng maraming beses sa kasaysayan ng sangkatauhan. Palagi, maski sa ating mga pangsariling buhay, kapag pinili natin ang daan ng kasalanan, hindi tayo magtatagal. If not, mauuwi tayo sa bilangguan o sa proseso ng paggawa natin ng masama at pagpasok sa kasalanan, maaari tayong mapatay. Yung mga huldaper sa lansangan, karaniwan sila'y napapatay dahil sa kapag hinabol ng pulis, lalo na yung mga nanglalaban, sila'y napapatay araw-araw. Ganyan yung nakikita natin at narinig na balita. Pinipili nila ang buhay na malayo at taliwas sa kalooban ng Diyos, kaya palaging kapahamakan ang nakaabang sa kanilang buhay. At ngayon sa mabuting balita, ganoon din ang sinasabi ng Panginoon. Ang sino man na gustong sumunod sa akin at pinipili niya na sumunod sa kalooban ng Diyos, magsimula na siyang mag-aral na pasanin ang kanyang krus sa araw-araw. Pero ang magandang balita ay kapag pinili niyo ako, ang buhay sa Diyos, kayo ang totoong magkakamit ng buhay. Pero pag di niyo ako pinili, kamatayan ang inyong susuungin. Di niyo matitikman kailanman ang buhay na ibinibigay ng Diyos sa inyo. Sapagkat sa pasimula pa, hindi na ninyo pinakinggan ang aking salita. Itong sinasabi ng Panginoon ay dahil sa kanyang prediksyon, sa kanyang sariling buhay. Alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Maliwanag itong ipinapahayag niya na siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ipapapatay, at maging ang kanyang mga alagad ay hindi matanggap ang ganitong sasapitin niya sa kamay ng mga tao at ng taong bayan. Pero napakaliwanag kay Jesus, matagal pa at di pa nangyayari, alam niya na ang kahihinatnan ng kanyang buhay. At dahil sa malakas ang kanyang konbiksyon sa pagsunod sa kalooban ng Ama na hindi siya nito pababayaan, hindi siya natatakot na mamatay. Tuloy-tuloy lang ang kanyang ginagawa, walang pwedeng pumigil, sapagkat malinaw sa kanya ang kalooban ng Diyos at daang-daan tungo sa buhay. Alam niya rin ang misyon niya, dahil ang unang Adan na sumuway, ang ikalawang Adan, ang tutubos nito sa pamamagitan ng pagsunod, at ito si Jesucristo. Kung kaya para sa ating mga Kristiyano, para ba sinasabi ni Jesus na ang ating buhay bilang mga mananampalataya ay palaging
daan ng krus. Parang ang lungkot naman dahil puro krus na lang ba ang kaharapin natin sa araw-araw? Kung sa bagay pare-pareho lang naman tayo halos ng pinagdadaanan. Mananampalataya at hindi libre sa krus. Iba-ibang bigat o timbang, pero walang taong hindi pwedeng magdaan sa krus. Dahil ito ang daan at pamamaraan ng Diyos upang tayo linisin at dalisayin at panghawakan siya upang tayo magkaroon ng buhay mula sa Diyos. Pero iniiwan palagi sa atin ng Diyos ang pagpapasya, sapagkat di naman tayo nilikha ng Diyos bilang alipin na wala na tayong choices. Pero yun nga ang sinasabi niya, at ito ang mabuting balita, kapag pinili natin ang Diyos, palaging buhay ang nakaabang sa atin. On the contrary, kamatayan ang naghihintay sa mga taong susuway at hindi pipiliin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa panahon ito ng Kwaresma, pinasimulan natin kahapon ang pagpasok sa anyong kamatayan, sapagkat kinakailangan nating mamatay sa mga sarili nating pita, mga hangaring kuminsan na nagdadala sa atin sa kasalanan. Lalo tayong iniimbitahan na magbalik loob sa Diyos na mapatawad tayo sa mga kasalanan dahil ito ang kanyang daan tungo sa kabanalan. Kaya sa puntong ito mga kapatid, tuloy-tuloy ang pag-aanyaya ng Diyos sa atin upang pasukin talaga itong paglalakbay ng 40 araw sa diwa ng pagpapakasakit, pagmamalasakit at sakripisyo upang kamtin natin ang galak at dulot ng muling pagkabuhay.